Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Isang linggo na siyang nakauwi sa Villa Gonzales pero ni minsan di siya lumalabas ng silid niya. Halos hindi siya kumakain, puro tubig lang iniinom niya. Kung di nakatulala, umiiyak at hindi na alam ng tita Nella niya at ng papa niya kung paano siya kakausapin at kung ano ang gagawin. Pero pinakiusap niya sa mga ito na huwag kakausapin si Ram, na hayaan muna siya, at yun nga ang ginawa ng papa at tita niya. Almost 5 years ago, pinagdaanan niya na ang ganito. Nang iwanan siya ni Ram, gumuho lahat sa kanya. And it took her years bago niya na ibalik sa normal ang buhay niya. Pero ngayon, hindi niya alam kung kaya niya pang ibalik ang lahat. How can she live without her baby and without Ram in her life? Wala na, hindi niya na to kaya. Napapikit siya at nahihilong napahiga sa kama niya. Pagising niya, nasa ospital na siya. Nag-aalalang mukha ng papa niya at tita Nella niya ang nabungaran niya. Anak, salamat sa Diyos at nagising ka na. 2 araw kang walang malay. Anak, huwag mo naman kaming takutin ng ganito. Armando's voice worried. Nicole, Iha, thank God you're okay. Please get well soon, Iha. Naiiyak na sabi ng tita Nelia niya habang hawak-hawak ang mga kamay niya. Papa? Tita? Halos namamaos ang boses niyang sabi. Anak, pinagdaanan mo na to noon at nakaya mo, kaya kakayanin mo rin to. Nandito lang kami ng tita mo. Please be well for us, anak. Nagsusumamong sabi ng papa niya. Oh pa, I'm sorry. Lagi na lang ako nagkakaganito. I promise I will be strong this time. Naluluhang sabi niya. She stayed for almost a week in the hospital. Nahulog ng gusto ang katawan niya. Bumaba ang immune system dahil sa depression. Mag-iisang buwan bago siya nakarecover. At nang gumaling siya na nabusan at medyo lumakas ang katawan niya, pinasya nang pumasok sa opisina. She took it one day at a time. Sinubsob ng gusto ang sarili sa trabaho. Di man yun nabawasan ng sakit na nararamdaman niya, nagawa ng mabaling ang atensyon sa ibang bagay kahit papaano. Bahay o opisina ang routine niya araw-araw. Kahit may magaya sa office na mag-hangout o kaya magaya ang mga kaibigan na mag-bar, tinatanggihan niya. Maging si Randy na minsan nakakausap pa rin niya sa phone, di niya pinagbibigyan kapag kinukulit siya nitong lumabas sila. Di kasi niya kayang magsaya pa o mag-aliw kagaya ng pagpaparty o pagbabar. At gabi-gabi pa rin siyang umiiyak lalo kapag naaalala niya ang baby niya na dati yakap niya sa mga bisig niya, lalo na kapag gabi at pinapatulog niya ito. And Ram, she missed him so much that it hurts. It hurts so bad, really really bad. Oo, at sinabi ni Ram na pwede niyang dalawin ang anak niya pero hindi pa niya kaya ngayon. Masyado pang malalim ang sugat niya. Baka di na siya umalis sa tabi ng baby niya kapag nakita niya ito. I miss you so much, my baby RJ, and I love you so much. At si Ram, hindi niya alam kung anong nararamdaman niya kapag nakita niya itong muli. But God, she missed him so much and she loves him so much na kahit ilang libong beses siya nitong sinaktan, ito at ito pa rin ang hahanap-hanapin at mamahalin niya. Mula nang umalis si Nicole, tila nawala ng sigla ang buong bahay. Namimiss niya ang tawa nito, ang mga ngiti nito, kapag naiinis ito at nagagalit, kapag karga nito si baby RJ, kapag natataranta to sa madaling araw kapag umiiyak ang baby nila, kapag pinapatulog nito ang anak nila. Even baby RJ misses her mommy. Dahil lang umalis ito, ilang gabing nagliligalig ang bata, iyak ng iyak. Hinahanap ang init ng yakap ng ina at maging siya man hinahanap ang init na yon. Ang mga init ng yakap at halik ng asawa at higit pa doon. Oh God, he's going to be mad. You are mad, Ram, San Sebastian. Pinalis-alis mo tapos ngayon hinahanap-hanap mo. May 3 buwan ang nakakaraan pero hindi man lang naalalang dalawin ni Nicole ang anak nila at nagagalit at nasasaktan siya para sa baby nila. Wala ba talagang halaga ang baby nila dito? Wag na siya, kahit man lang ang baby nila dalawin nito. Nasaan ang sinasabi nito na di nito kayang mawalay sa anak ng kahit 1 minuto pero ngayon 3 buwan ang di nagpapakita sa baby nila? Talaga namang nakakagalit. Wait. Baka nagagalit ka lang dahil gusto mo rin siyang makita, dahil miss mo na siya at dahil wala na itong pakialam sa inyong mag-ama nagkakaganyan ka?
Galit na galit siya dito dahil labis siya nitong sinaktan, pero pinaalis niya na ito't lahat, kaya bakit ginugulo pa rin siya nito? At hinanap-hanap at nangungulila sa bawat gabi. He missed her smile, her laughter, her pretty face, her eyes, her sweet scent, her warm embrace, her sweet lips against his lips, her soft body against him. Pinilig niya ang ulo. Di siya dapat makadama pa ng ganito kay Nicole. Nasa dalaga na ang annulment nila at malamang pinasa na nito yon sa attorney nito at nakafile na sa korte. Buwan na lang ang hihintayin at mawawalan na ng bisang kasal nila. Kaya dapat niya na itong tanggalin sa sistema niya, sa puso niya. And how could he ever forget that day na sumama ito sa lalaking yon? At siguro nga nagsasama na ngayon ang dalawa at malamang hinihintay na lang ang desisyon ng korte sa annulment nila. At malamang din naghahanda na para sa minimiting kasal ng mga ito. Nicole, kaya ba wala kang oras na dalawin ng anak mo ay dahil pa rin abala ka sa lalaking yan? Nagtangis ang bakabagang niya kapag kuwan ay pinagmasdan ng anak na natutulog sa crib nito. Kapag nasa bahay siya, sa silid niya natutulog ang anak. Gusto niya itong nasa malapit lang, nakakarga, nayayakap, nahahalikan. At sa tuwing gabi, sa tabi niya ang anak nawawala lahat ng pagod at lungkot at sakit ng puso niya. Kapag ka nasa trabaho naman at hindi siya nakakauwi, sa silid ito ni Nicole at sinasamahan ni Nana Belen o kaya ng yaya RJ nito. RJ is now 9 months old. He is fast growing, a healthy and such a handsome baby boy, at naaawa siya sa anak. Alam niya hinahanap-hanap pa rin ito ang yakap at pag-aaruga ng isang ina. 3 buwan at nisilip sa baby nila, hindi nagawa ni Nicole. Pero ano nga bang magagawa niya? Hindi niya hawak ang buhay ni Nicole, lalo na ang puso nito, kaya hindi niya mapaniwalaan na nagawa nitong tikisin ang sarili nitong anak. Na hindi makita, kailangan niyang tanggapin. Magarbo ang ayos ng Grand Ballroom sa isang sikat na 5-star hotel sa Makati. Anniversary ng San Sebastian Group of Companies at doon yon itinaos. Ngayon, halos lahat ng mga bosses ng iba't ibang subsidiaries and affiliates nito at maging ang mga empleyado, kabilang na si Nicole bilang presidente ng Gonzales Group at ngayon naka-abresyete sa escort niya for the night, si Randy. Ayaw sana niyang pumunta dahil nandoon si Ram, pero lagi na lang ba siyang maduduwag? She looked so stunningly beautiful in her royal blue evening dress. Bawat madaanan niya, lalo na ang mga kalalakihan ay napapalingon. Even Randy is gorgeous in his tuxedo. Malayo pa natatanaw niya na si Ram at the presidential table, looking as always incredibly handsome in his 3-piece suit. Di niya pinansin ang biglang pagiging eratiko ng tibok ng puso niya. Bagkos, taas noong tila wala siyang nakita nang mapatingin ito sa kanya at pagkatapos, mas sumandal pa siya kay Randy to have some support at halos nakayakap na kay Randy. Si Ram na makita si Nicole nag-igting ang mga bagang, lalo na makitang halos nakayakap na ito ngayon sa lalaki. At ito pa may ganang mang-snub sa kanya samantalang ni hindi ito nahiyang isama pa sa party ng kumpanya ang lalaki nito. 3 buwan niya itong di nakita tapos ngayong nakita niya itong muli kasama pa nito ang lalaking yon. At siya sigurong dahilan kaya hindi nito nasilip man lamang ang anak nila. Masyado itong naging abala sa pinakamamahal nitong lalaki. Though he noticed na mukhang nahulog ang katawan nito, mukha itong galing sa sakit but she still looks so stunningly beautiful in her royal blue evening dress. But who cares? Wala na siyang pakialam dito. Bilang presidente, nagbigay ng opening at welcoming remarks si Ram. Pagkatapos noon, medyo in-interview pa ito ng MC at tinanong ng ilang katanungan ukol sa pamamahala nito sa kumpanya hanggang mapunta iyon sa personal na buhay ng binata. Boss Ram, maraming girls ang siguradong naghahangad na malaman ito. Are you single right now? Because it was rumored, boss, that you've been married kaya maraming nagtatanong. Ang tuksong tanong ng gay na MC. Naghiyawan ng mga tao. Si Nicole sa kinaupuan biglang nanlamig sa narinig and felt dizzy. Kahit malamig sa ballroom, pinagpapawisan siya. Tila siya nasa balag ng alanganin habang hinihintay ang isasagot ni Ram. Simpatikong ngumiti ang binata. Let's just say I've made a mistake before, but I've learned my lesson well. But it's over now, so yes, I'm single.
lalong lumakas ang hiyawan. Si Nicole naman ay namutla. Bigla siyang nanghina. Mabutit nakaupo siya, kung hindi, baka natumba na siya sa sinabi ni Ram. So she was a mistake in his life and now it's over. Ang puso niyang akala niya'y manhid sa kahit anumang uri ng sakit, muli niyang naramdamang kumirot. Tila yon hinihiwa sa sobrang sakit. At katabi pa nito sa presidential table si Laureen at tita ito ang asawa nito. Napansin yata ni Randy ang itsura niya. Nicole, are you okay? Ang nag-aalalang tanong ni Randy. Hinawakan nito ang kamay niyang nanlalamig. Yes, medyo nahilo lang ako, pero kaya ko naman. Pilit siyang ngumiti. Pinangako niya na sa sarili na hindi siya magpapaapekto kay Ram at siyang dahilan kung bakit dumalo siya sa party na ito para ipakita na hindi siya apektado sa binata. Pero habang nakikita naman niya ito, tila nakikita niya ang baby nila. Kamukhang kamukha kasi nito ang baby nila. Oh my baby RJ, I miss you so much. Gustong gusto na kitang makita. Please forgive me, anak. Pangako, dadalawin kita one of these days. Kailangan ko lang munang magpalakas at paghandaan ang pagkikita namin ng daddy mo sa bahay niya kapag pinuntahan kita. Boss Ram, how about the pretty lady beside you? Siya na kaya magiging first lady ng San Sebastian Empire? Nangiintrigang tanong ng MC. Initian ni Ram si Laureen na nasa tabi niya at inakbayan. Why not? We're both single and with such beauty, who could ever resist? Nagpalakpakan naman ang mga tao. Lalong sumama ang pakiramdam ni Nicole sa sinabi ni Ram. Hindi niya na ito kaya. She could only take so much. Damn you, Ram. Sa naririnig ko pa mismo, sinabi mo yan ang babaeng papalit mo sa akin. A beauty you could not resist. Luminga siya sa paligid. Yayayain na niyang umuwi si Randy na tumayo saglit upang kumuha siya ng maiinom. Baka kung ano pa nga ang magawa niya kung patuloy niyang sasaksihan at pakikinggan ang pananakit na ito ni Ram sa kanya. At nahihilo na rin siya at ang ulo niya ay kanina pa kumikirot sa sakit. Pero talaga yatang sasagarin ni Ram ang pananakit sa kanya dahil ang sumunod na itinanong ng MC ay halos magpatigil na ng mundo ni Nicole. Boss Ram, how true po na may anak na raw po kayo and may we know who the mother was? Medyo natigilan si Ram. Ang MC naman medyo natakot na baka hindi nagustuhan ni Ram ang itinanong nito. Sorry to have asked, boss, but I think it was a very personal question to ask and we understand if you want to keep it private, so thank you, Boss Ram, for being a sport and happy anniversary. Masiglang sabi ng MC. No, it's okay. I think I owe everyone the truth and yes, I have a son, a 9-month-old handsome baby boy, and that little boy is my life and my everything. And I don't want to talk about the mother na nisilip sa anak nito, hindi nito magawa. Anyway, she's not important. Thank you everyone and enjoy the night. Nagpalakpakan naman ang mga tao. Si Nicole na hindi na kinaya ang mga sinabi ng binata ay tumayo upang lumugar sa lugar na iyon. Pero nakailang hakbang lamang siya ay bumuway na ang lakad niya. Si Randy, pagbalik sa table nila, natatarantang napalapit kay Nicole na nakita niyang tumayo pero eksakto lamang siya na nakalapit ay bumagsak na nga ito sa mga bisig niya. Medyo nag-cause ng commotion iyon na makita na ilang empleyado ang pagkukolaps ni Nicole. Dali-daling naman tong binuhat ni Randy, sinakay sa kotse upang dalhin sa ospital. Si Ram hindi yun nakita dahil kinausap ito ng ilang miyembro ng board. Nang paalis na siya, may narinig siyang nag-uusap sa nadaanan niya. Kawawa naman yung babaeng hinimatay, putlang-putla kanina at buti na salo ng kasama niyang lalaki. Ang sabi, taga Gonzales Group daw yung babae. Ang sabi ng isa sa mga babae doon. Sino yung hinimatay? Tanong naman niya nang marinig iyon. Bigla siyang naalerto nang marinig ang Gonzales Group. Di naman siguro si Nicole. Maraming taga Gonzales Group ang umattend at malamang isa sa mga empleyado yon. Boss, kayo pala yan. Ang narinig ko po, Miss Nicole ang pangalan. Sagot naman ng tinanong nito. What? Napalakas ang boses. Tila may sumuntok sa kanya sa pag-aalalang nararamdaman niya at kapag gawan dali-daling lumabas. Agad na sumakay ng kotse niya pero nasa manibela na siya, di niya alam kung paandarin niya ba yon o hindi.
He wanted to run to the hospital and see kung napano ito. Pero galit siya dito at sinaktan siya nito, kaya paano nag-aalala siya ng ganito ngayon? Wala na nga siyang pakailam dito kung ano man ang mangyayari dito. But God, hindi niya kaya. He need to see his wife or ex-wife, but damn, hindi pa siya sigurado doon. Wala pang desisyon ng korte, so she's still his wife. At baka may masamang mangyayari dito at hindi po pwedeng nandito lang siya at walang gagawin. With trembling hands, pinaharurot niya ang kotse at kahit hindi alam kung saang ospital, dinala ito ay nagbaka sakali siya sa pinakamalapit na ospital. Tama siya ng pinuntahan dahil lang magtanong siya sa information na sa ER daw ito. Tumatakbo na pumunta siya sa ER, halos manghina siya na makita ang walang maling na asawa at nilalapatan ng dunas ng doktor. Sa tabi nito ay si Randy, mukhang alalang-alala na rin. Nang mapatingin sa kanya si Randy, dagling nagbago ang anyo. Nagliliyab ang mga mata nito sa galit at sa ilang hakbang na nakalapit sa kanya, hindi niya napaghanda na isang malakas sa suntok na tumama sa panga niya. Nagsigawan ng mga nasa loob ng ER sa komosyon. Pinatsirahan naman niya ito upang gantihan ng suntok, pero nang akma niyang pagsuntok dito, hindi niya na natuloy sa sinabi nito. "You son of a bitch, San Sebastian? Ano? Masaya ka na? Kulang na lang patayin mo na siya sa sobrang pananakit mo sa damdamin niya. Kung alam ko lang nasasaktan mo lamang siya ng ganito, hindi na sana ako nagparaya. And I swear, kapag may nangyaring masama sa kanya, ay hindi ko alam kung anong magagawa ko sa'yo." Galit na sigaw ni Randy. "What? Anong sinasabi mong nagparaya?" Natitigilan niyang sabi. "Don't play dumb on me, Rami. Kaya siya nakipaghiwalay sa akin dahil mahal na mahal ka niya. Nung araw na yon nakipagkita siya sa akin at nagulat ako na makita kong buntis siya. She was crying on me and gave me back our engagement ring dahil ikaw ang pinili niya." "Ikaw ang mahal niya? I don't understand, but she still has a ring on her finger. Kaninong..." Napahinto siya sa sinasabi as the realization dawned at him. Nanghihinang ibinaba niya ang pagkakahawa kay Randy at nilapitan ng wala pa ring malay na asawa. At tila may dumaklot sa dibdib niya sa sakit na nadama nang makita na ang suot na singsing ng asawa ay walang iba kung hindi ang wedding ring nila. Oh God! Ano tong ginawa niya sa asawa niya? Sa sobrang pagsiselos at galit niya, nabulaga na siya at labis niya itong nasaktan. Hindi niya napansin na ang wedding ring lang pala ang suot-suot nito. "Sir, kayo po bang asawa ng pasyente?" Tanong ng doktor na umaasikaso sa asawa niya. "Opo. Kamusta po ang asawa ko? Is she gonna be alright? Tell me." "She will be alright." Nagpapanik na niyang sabi. Physically po mahina ang katawan niya. Her immune system went down not because of any illness, but because the patient seemed to have lost that he will got better. Her depression seemed to have taken over her. Pinapahina siya nito at tila hindi niya na to gustong labanan. "What? No, it can't be. My wife is a fighter. She is a strong woman." No, not my Nikki." Hysterical niyang sabi. "Sir, it's just my initial prognosis, but we still have to monitor her condition. Let's just hope and pray na malagpasan niya ito. She is still unconscious, so be strong for her. For now, we have to transfer her at the ICU." Ang malungkot na sabi ng doktor. Siya naman tila mauupos na napaupo sa tabi ng kama at tinawakan ng mga kamay ng asawa. "Diyos ko, patawarin niyo po ako sa lahat ng gawa kong kasalanan at pananakit sa asawa ko. Nakikiusap po ako, iligtas niyo po ang asawa ko. Hindi ko pa po nasasabi sa kanya na mahal ko siya, kaya nagmamakaawa po ako. Diyos ko, iligtas niyo po siya. At kahit hindi na po niya ako tanggaping muli sa buhay niya, tatanggapin ko po. Just this one. Just give me this one. Dear God, just give her back to me." Gumagaralgal ang tinig niya at napayuko. Yumuyog-yog ang mga balikat na napaiyak. Mula sa pagkakayuko, napatingala siya nang may tumapik sa balikat niya. Si Randy, umupo ito sa tabi niya. "Alam mo bang kahit nahihirapan na siyang bumiyahe dahil sa tiyan niya, nagpasama siya sa akin sa opisina mo noon dahil miss na miss ka na niya at nag-aalala siya sa'yo dahil hindi mo sinasagot ng mga text at tawag niya. At sa kotse, iyak siya ng iyak dahil inunang mo pa ang trabaho mo kaysa sa kanya. At noong binyag ng baby ninyo, hindi naman niya ako inimbita. Kusa akong pumunta dahil nabanggit niya sa akin ang petsa noon.
At kung nakita mo man na sweet pa rin kami, ay dahil mag-best friend kami bago kami naging magkasintahan. At hindi yun naputol kahit di na kami. I care a lot about her. In fact, I still love her. But it's you that she love at tanggap ko na yun. But that night, nang palayasin mo siya, that took a blow not just at her heart but at her health. Nang gabing sumama siya sa akin, nagpatid siya sa Villa Gonzales at doon tinalo na siya ng depression. She was hospitalized at ilang buwan bago siya nakarecover. Yon ang dahilan kaya hindi siya agad makadalaw sa anak niya. At alam ko, natatakot din siyang makaharap kang muli kaya hindi niya hahayaan na mapunta ang anak niya dahil nandoon ka. If you notice, namayat siya. Kagagaling lamang niya sa sakit at nagre-recover pa. Kanina sa party sa labis siyang nasaktan. Narinig ang mga sinabi mo na meron ka ng iba at hindi importante sa'yo ang ina ng baby mo? Ang mahabang sabi naman ni Randy. Hindi ko alam kung mapapatawad pa nga ba niya ako. At kahit na hindi niya ako panawarin, basta gumaling lang siya. Oh God, I love her so much. Nahihirapang sabi niya. She will get through it, Ram. She is a strong woman, sabi mo nga. Just don't leave her side. Make her feel that you love her. Yun lang kailangan niya. May simpatyang sabi ni Randy. As she opened her eyes ay ang maamo at malanghel na mukha ng baby niya ang nabungaran niya. Karga-karga to ng papa niya. Naroon din ang tita niya. Oh God, my baby. Naluluhang sabi niya. Hindi siya magkandatuto kung paano maupo upang mahawakan ng baby niya. Dahan-dahan lang iha at baka mabinat ka. Inalalayan siya ng tita Nelia niya upang makaupo ng maayos. Nang makaupo ay agad niyang iniabot sa papa niya ang baby niya at tinala sa mga bisig niya. Kaya mo ba siya anak? Medyo mabigat na siya. Nakasapo pa ang papa niya sa pagkakahawak niya at baka hindi niya kayanin ang bigat ng baby niya. Opo papa, kaya ko po. Kaya ko po lahat basta kasama kong anak ko. Her tears fell as she held and kissed her little baby boy. Mama, uttered by the little boy she was holding. Oh God, I miss my baby and I love you so much. At nakakapagsalita ka na and yes, I'm your mama, my little boy. Her heart is overflowing with love and happiness. Pa, tita, narinig niyo po? My little boy called me mama. Her eyes shining with happiness. Ang papa tita naman niya naluluhading tumango. Oh my little baby RJ, you've gotten bigger and heavier. But mommy can always carry you and look at you, so cute and handsome like your daddy. Her voice trailed off. Si Ramba ang nagdala sa baby niya dito, pero nasaan ito at bakit siya nasa ospital? Ang tanda niya nahilo siya at nawala ng malay at alam na rin ng papa niya at tita niya ang tungkol sa baby niya. Pa, si Ram po ba ang tumawag sa inyo? Ang nagbigay sa inyo kay baby RJ? Ano pong sabi niya at bakit nasa ospital po ako? Ang tanda ko po, nahilo lang ako kagabi. Ang mabuti pa, hawakan mo muna si baby RJ iha. Kinuha muna niya sa tita niya ang baby niya. Ang papa niya, matamang tumingin sa kanya. Anak, hindi ka ba kagabi nahilo? You've been unconscious for a week now. Tila nahihirapang sabi ng papa niya. A week? Hindi makapaniwalang sabi niya. Kahapon, tinawagan kami ni Ram at ipinagtapat niya ang lahat sa amin. Siya ang nagdala sa amin dito kagabi at binigay sa amin ang aking apo. Andito si Ram kagabi? But where is he now? Her heart longs to see her. Hindi lang siya kagabi nandito anak. Mula ng gabing ma-hospital ka, nandito na siya. Hindi kanya iniiwan. He just left that night nang dumating na kami. Baka umuwi lang yun saglit, Papa. Baka naman naligo lang at nagbihis at mamaya babalik din. Ayaw niyang bigyan pansin ang kabang bumabangon sa dibdib niya at binabantayan siya nito gabi-gabi. Oh Ram, anong ibig sabihin nito? Mahal mo na ba ako ulit kaya mo yun ginawa? Oh please, I want to see you now. Sana bumalik ka na mamaya. Wala siyang sinabi kagabi na ibigay niya si baby RJ. Ang sabi lang niya, take care of your baby for him. Pero kanina tinatawagan ko siya sa cellphone dahil ang sabi ng doktor anytime today baka nga magkamali ka na but his phone is off. Tumawag ako sa opisina niya pero hindi naman daw pumasok at dahil kagustuhan ko ring narito sana siya pag nagkamali ka tumawag na ako sa bahay nila. Ang mama niya ang nakasagot. Ano pong sabi ng mama niya? Ang kabog ng dibdib niya lalong lumakas. That he took the early flight to New York this morning at walang may alam kung kailan ito babalik.
ang malungkot na sabi ng papa niya. What? Nag-uunahang maglandas ang pisngi ang mga luha niya. Damn you, Ram. Bakit mo pa ako binantayan gabi-gabi tapos iiwan mo lang din pala? Nagpasalamat ako sa iyo at binigay mo sa akin si Baby RJ. Pero ano tong ginawa mo? Iniwan mo na naman ako? Bakit ba hindi makukumpleto ang saya niya? Napakaligaya niya na narito na finally ang anak niya at kapiling niya at pinaubaya sa kanya ni Ram. Pero ito naman ang wala ngayon.